Pasok na tayo. Hello mga people! Welcome to my vlog! Sa mga hindi po pala nakakakilala sa akin, ako po ay isang BHW/Koryo/ina ng tahanan. Okay guys. Gusto ko lang pong i-share ang daily routine ko as a BHW. Ito nga pala ang mga kaganapan last December 18, 2025. So matagal na nga ang video na ito, no? Naisipan ko lang na i-vlog at i-voice over kasi wala akong magawa ngayon. Ay, maglilinis na tayo. So, pagpasok ko nga, naglilinis na kaagad ako ng workplace namin. Nagkataon din na ngayong araw na ito ay may gift giving kami sa mga piling pasyente namin na hindi kabilang sa anumang programang panggobyerno at talagang kapos at walang maaasahan. Lingid nga po sa kaalaman ng lahat, pagpasok pa lang ng November, lumalapit na po kami sa mga taong alam naming may kakayahan na tumulong sa ating mga kababayan. Itong araw din na ito ay excited kami na maipamahagi yung aming naipon na ibibigay na goods para sa aming mga piling pasyente. So, ayan na nga no, busy na tayo sa pagre-repack ng mga goods na ipapamigay namin. Paano nga ba namin pinipili ang bibigyan namin? Lingid po sa kalaman ng lahat, ang BHW po o Barangay Health Worker ay nagha-house to house po yan. Kaya po kahit sa kasulok-sulukan ay alam po nila kung ilan at sino-sino ang nakatira. At isa pa, number 1 din po yung chismosa. Literal na chismosa dahil bahagi po ng aming tungkulin ang profiling at updating ng records. Hindi upang alamin ang nangyayari sa buhay nyo, kundi upang maibigay ang tamang lunas pangkalusugan. Kidding aside, nagawa rin nga po pala namin ang gift giving na ito sa tulong ng aming kapitan at konsihal, pati na rin ng mga private individual na nagpaabot ng tulong. Nga pala, nasimulan na rin namin ang programang ito last 2023 pa. Kaya't sana ngayong 2026 ay mas madami pa kaming mabigyan. Marami rin akong na-realize at natutunan simula nang naging BHW ako, no. Nag-umpisa po ako maging BHW last September 2023. At masasabi ko rin na hindi ganun kadali ang trabaho namin. Dahil po kami yung kauna-unahang nilalapitan ng mga pasyente sa ating komunidad. So andyan yung time na kahit tulog ka may tatawag sa bahay o may kakatok sa iyo na magpapabipi dahil nahihilo. Hihingi ng gamot para sa ganito, sa ganyan, sa ubo, sa sipon. Hindi po kami allowed na magbigay ng gamot kasi hindi naman po kami doktor. Kami po ay paunang lunas laang at mag-a-advise sa inyo kung ano ang tama at dapat gawin. So ito na nga po halos patapos na kami dito sa pagre-repack ng mga goods. Nasa 20 person din po pala yung nabigyan namin lahat-lahat. So, papunta na nga tayo sa isa naming pasyente na talaga namang, itong pasyente na to ay napagka-espesyal talaga sa amin. Ito yung pasyente na talagang kapag nakita mo talagang basta dapat naman talagang matulungan. Okay guys! Papunta kami kay nanay. Isa sa mga napili ng health center. Ito si nanay. So ito yung mga oras na talagang pinipigil ko yung luha ko para kay nanay. Kasi ayoko din dumating sa punto na maranasan ko yung nararanasan nila nanay. Na sana sa pagtanda ko meron ding aalaga sa akin na hindi kami maiiwan mag-asawa. Na sana yung mga anak ko kahit papano ay hindi kami pabayaan. Dahil sa totoo lang, ang dami kong nakikita tuwing nag-aos-tuos kami, matatanda, na parang kinalimutan na lang. Sorry medyo naging emotional ako kasi mag-isa lang din naman ako dito ngayon. Isa lang ang mapapayo ko sa mga anak, kahit anong sabihin nyo, o kahit ano pang dahilan nyo, wag nyong iiwan yung magulang nyo. Dahil yung magulang nyo ang nagluwal sa inyo. Wag nating sabihin ngayon,
Ngayon mga kabataan, ngayon lagi nilang sinasabi na kasalanan ba namin na kami ipanganak? Ginusto ba namin na kami ipanganak? Hindi ganun. Maging grateful tayo. Maging grateful sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, sobrang emotional ko na pala. So, ayan na nga no, nanghingi pa ng dahon ng sili ang aking mga kasama. Kasi paborito nila yung tinola. Kahit saan talaga nakakatuwa to si nanay, silang mag-asawa kasi kahit na matatanda na sila talagang gumagawa sila ng way para sa ikabubuhay nilang dalawa. Ang wish ko para kay nanay at tatay na bigyan pa po sila ng mahabang buhay, na sana ngayong 2026 makadalaw ulit kami sa kanila, mabigyan ulit sila ng tulong. That's it for today.